Ano pong salita ng Diyos ang magpapabuti sa dila? Pakinggan ninyo sa Mateo. Ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 5, ang sinasabi sa versikulo 37, kapatid na Daniel. Datapwat, ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Kung napansin nyo ang sabi ni Kristo, masama pala pagka higit sa oo at hindi ang ating sasabihin. Dapat ang ating magiging salita, oo at hindi lang. Pag higit pa sa oo at hindi, galing na yun sa demonyo. Bakit po? Ano ang kahulugan ng sabi ni Kristo na oo at hindi lang? Pag higit doon, galing sa demonyo. Pakinggan nyo kay Santiago 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mahulog sa ilalim ng hatol. Ayon, ang maliwanag pong kahulugan ng oo at hindi ay katapatan sa salita. Pag nagsasalita po tayo, pag sinabi nating oo, talagang oo. At pag sinabi nating hindi, dapat talagang hindi. Pag humigit pa ron, buhat sa masama. Ano po yun? Anong mahigit doon? Yung oo na hindi naman pala at yung hindi na oo naman pala. Ano po ibig sabihin ko ron? Yung pagkukunwari. Na kunyari oo, pero sa puso mo hindi. At kunyari naman hindi, galit ka pa ba? Hindi, sabi. Pero meron palang galit sa puso. Pagkukunwari na po yun. Ang ibig sabihin nung ang inyong pananalitay maging oo at hindi. Pag sinabi nating oo, talagang oo, tapat tayo. Pag sinabi nating hindi, talagang hindi, tapat din tayo. Pag higit sa oo at hindi, may kasama ng pagpapakunwari, pagtatago, paglilihim, paglilingid. Yun po'y buhat na sa masama. Hindi na kailangan tayo pasumpa-sumpa pa, pex man, o kaya cross my heart, o kaya mamatay man yung kapitbahay ko, o kaya sabi nung iba, saksi ko ka ang Diyos. Pati ang Diyos sinasaksi nung iba sa kanilang kasinungalingan mangilabot po tayo mga kapatid. Pakinggan nyo ang sabi sa Kapitulo 20, versikulo 7 na ng Eksodo natin basahin. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Tingnan ninyo. Ang pangalan ng Diyos kinakaladkad pati mga tindera sa palengke. Nagtatawaran lang ng bangus 10 na lang yan. Ay naku, Diyos ko. 12, puhunan ko dyan, tatawaran mo 10. Tawaran lang ng isda, pati pangalan ng Diyos, kinakaladkad po ng mga tindere. At ganun din naman ang iba pang mga nanliligaw. Sinasaksi pa ang Diyos sa kanilang pagsisinungaling at pandaraya. Igalang natin ang pangalan ng Diyos na ating sinasampalatayanan. Hindi aariin ng Diyos na walang kasalanan ang bumabanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaya huwag nating babanggitin ang pangalan ng Diyos sa mga bagay na walang kwenta, walang kabuluhan. Bawal po ng Diyos yan at magkakasala tayo. Yang aral na yan, lalagay natin sa puso natin para yung dila natin mapigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Yung mga biruan, mga kwentuhang walang kwenta sa kanto, yung payabangan. Yun kan lolo ko Wala kan tatalo dun Napakalakas nun Yung mga kwentong wala naman pong katotohanan. Alam nyo, bawal ng Diyos yung salita tayo ng salita, wala namang kabuluhan Pakinggan nyo sa Mateo 12. Ganito ang ating mababasa. At sinasabi ko sa inyo,
na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Nakita nyo ba yon? Ipagsusulit natin yon sa araw ng paghukom. Bawat salitang sabihin mo na walang kabuluhan, bawat pagsisinungaling, bawat pagyayabang, bawat pagbibida-bida, bawat pagpaparangalan, walang kabuluhan, ipagsusulit natin sa araw ng paghuhukom.